Medyo nanginginig-nginig na yung tuhod ko dun ah. May mga umaaligid na mga bubuyog. May umaaligid! Hindi ako kakagatin! Probinsyang kilala bilang lupain ng mga magigiting. Kaya naman ang mga hamon mas lalo raw pinaigting. Ay, sumabit! Ay, sayang! Sorry po. Sige lang po, walang po. Sumabit kasi. Hindi ko kaya. Magagayin na naman. Kuya! Talagang yung pataas pa yung pinili natin. Hindi rin daw pagagapi ang makakasama natin today. Ngayon naman, tayo ay magko-culture ng mga Kilala sa kanyang kikay at kwelang hirit sa TV at online. Sorry. Walang iba kundi ang content creator at actress na si Hershey Neri. Hindi po ako tutukain nito. Lahat ng galit ko. Kumari ito yung ex mo. Mga hindi pa nagbabayad ng utang. Yan! Walang hamong susukuan, matikman lang ang yamang ipinagmamalaki ng Bataan. Ayan, dito na lang. Tamis! Diabetes! Sarap! Tamis! Ang sarap. Sabi. Sa kagubatan ng Pilar sa Bataan, ang mga bubuyog na ito walang tigil sa paggawa ng matamis na pulot. Pero bago matikman ang tamis na yan, kailangan munang paghirapan. Si Kuya Daniel halos 2 dekada nang nangunguha ng wild honey. May 2 paraan ng pagkuha ng purong honey. Ang wild honey na nakukuha sa kagubatan at ang cultured honey na galing sa mga bubuyog na inaalagaan sa mga bee farm. Ngayon, susubukan nating manguha ng wild honey. At para ligtas na makalapit sa pugad, kailangan muna itong pausukan para maitaboy ang mga bubuyog. Kung nakikita niyo po yung pukyutan na yun na umuusok, yan po yung kukunin natin ngayon na pukyutan. 2 months hinintay yan ng mga magbubukid dito. May laman na yang honey. Actually, kaya natin siya pinausukan para lumipat yung mga honeybee sa ibang lugar. Kuya Kabukid, meron pa bang bubuyog? Wala na. Wala na. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po namatay yung mga bubuyog. Sila lang po ay lumipat sa iba pang puno. Okay? Usok lang po yan. Medyo nabugaw lang natin sila pero hindi po sila namatay. At saka huwag po kayo mag-alala na iniisip ninyo yung honey nila mauubos. Kasi po, ayon sa mga scientifico, ang mga honeybee talagang gumagawa sila ng 2 times more than the honey that they need. So, ibig sabihin, sapat na para sa kanila yung honey, nag-iwan lang sila ng konting pulot-pukyutan para sa atin dyan. Yung latak nila, yun lang yung kukunin natin. Bago umakyat, safety first muna tayo. Okay. Madali lang to kuya kasi ladder. Medyo nanginginig-nginig na yung tuhod ko dun ah. Ang punong aming aakyatin may taas na 30 feet o singtaas ng halos 3 palapag na gusali. Dito? Opo, yan. Kaya ba ako nito? Kaya ako nito? Sure kayo, kuya? Kuya, 140 ako. Oh, ma'am, ito nga ma'am, late lang masyado nung napakan ko eh. Sure kayo, ah? Okay. Nahanan! Mukhang swabe lang ang pag-akyat pero pagdating ko sa taas, Wait lang po. Wait lang naman. Wow! Ayan na pala. Paano nyo na lang po? Kuya, ang sabi mo wala nang bubuyog. May nakikita akong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang mga 10 bubuyog. Bali yan ma'am, hindi na po yan nakakalipad dahil anak na lang po nila yan. Yan po yung lumabas na.
Napakalaki pala nitong pukyutan na to. Wow, grabe. Hindi pa po yan nangangagat, yung mga maliliit na yan, kasi wala pa silang tusok sa puwet. So, kahit na dumapo sila sa atin, hindi tayo masasaktan, hindi tayo matutusok. Ito ma'am, bali yun dito po. Ano po? Ay, kabila. Ito, hihiwain ko lang ito ma'am. Hihiwain ng ganyan. Ayan po. Lahat ba lahat? Ay, tumutulo na oh. Tatanggalin po itong mga anak para po hindi po nakani sa pulot, nakaharang. Ano yung mga anak? Nasaan yung Ito mga po anak? yung anak, yung tira po nilang anak na iniwan na lang nila. Ano gagawin natin sa mga anak? Ampunin natin? Ilalaglag lang po. Grabe, ang daming honey. Oh my gosh. Ayan oh, tumutulo-tulo. Ayan po yung pagkain po nila yan eh, yung kulay dilaw. Yan lang po. Wow, grabe kuya, ang daming tumutulo. Ay, ang dami. Hindi natin maiwasan matapon ma'am. Matatapon? Opo. Ma'am, mabigat po yan ha. Ang bigat! Ang sarap! Kuya, maliit lang. Sige po. Akala po maliit eh. Sorry Kasi- po. Teka lang, kuya. Ay, lakihan mo pang konti. Yan. Yan! Kaya ko yan. Wow, grabe, ang daming tulo. Kuya, ang daming tumutulo. Ay, sumabit! Ay, sayang! Lord, oh my God. Oh my God. Sorry po. Tamis. Siyempre, honey. Sorry naman, ate. Maya-maya pa, May mga umaaligid na mga bubuyog. May umaaligid. Hindi ako kakagatin. I'm so sweet. Charot. Okay, kaya. Wow. Okay. Tapos na. success ang pagkuha namin ng honey. Ang dami nating nakuhang honey. Grabe, purong-puro. Tingnan natin. Tikman natin. Tamis! Diabetes! Ano kayang masarap iluto dito? Dapat sosyal. Ang matamis na pulot hindi lang pang dessert, pwede ring pang ulam. Nagpainit na po kami ng mantika dito. Ito po, Yes po. ano po ito? Chicken. So, paano po ang ginawa ninyo doon sa chicken breast natin? Yes Paano po. niyo po ginawa yung breading niya? Isinawsaw po natin muna siya sa gatas. Pagkayari po sa harina na po. Tapos itlog, breadcrumbs. May asin-asin pa yon. Bali, ano na po natin siya, na marinate na po natin siya. So, ito ngayon na dini-deep fry lang natin siya hanggang maging golden brown. Yes po, ma'am. Iset aside ang mga napritong manok at simulan naman ang paggawa ng sauce. So, nakapagluto na tayo ngayon ng chicken breast. Crunchy, crispy. Ang panalo. Pero naghahanap siya ng sauce. Kailangan ng sauce. At yan ang ginagawa ngayon ni Ate Elsie. Nagtunaw na siya ngayon ng butter. Lalagyan na natin ngayon ng bawang. Bilisan mo yung pagluluto niyan, ma'am. Kasi iubos ko to. Titimplahan ito ng honey, ketchup, paminta, parsley, chili flakes, kaunting tubig at pampalasa. Pakuluin ito sa loob ng 3 minuto. Maya-maya pa, Parmesan cheese on top. Yes po. At luto na ang ating honey glazed Parmesan chicken. Sosyal na sosyal. Yaman-yamanan portion. ang honey glazed parmesan chicken, matitikman natin yan mamaya. Hindi lang pulot ang matamis sa Bataan. Dahil sa malalawak nitong kabundukan at upland areas, karaniwan ding tumutubo dito ang pinya. Ang mga tropical fruit tulad ng pinya, mas nabubuhay sa matataas at well-drained na lupa. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking exporter ng pinya sa buong mundo? Yes, we are one of the world's top pineapple exporters. At karaniwan,
Ang pinya, tumutubo ito sa mga bulubunduking lugar katulad ng Bukidnon. Pero wala po ako sa Bukidnon. Andito po ako sa Abukay, Bataan. Oh yes, dito sa sitio Malaking Bato, meron po tayong taniman ng pinya at nakaka-harvest sila dito ng 700 na pinya. Linggo-linggo. Sana naman hindi nila ako pag-harvestin ng 700 kasi wala ako sa pagod. Pero mag-harvest tayo ngayon ng pinya. Kuya, paano po natin malalaman kung ano yung pinyang pwedeng i-harvest? Ito po, hindi pa pwede to? Hindi pa po yun po. Bakit po? Mura pa po yan. Mura pa to. Ano yung hinahanap po natin? Ito. Ah, yung ganyan, parang medyo orange. Tapos paano po to? Basta hilahin lang? Kaya nyo lang pong ganyan po. Ay, ang dali lang pala. So, kailangan meron na siyang orange-orange. So, ito pwede na to. Ayan, pwede yan, kuya. Ang problema ngayon ng mga magsasaka ng pinya, sobrang init ng panahon. Sa totoo lang, hindi pa sila dapat nag-harvest ng ibang mga pinya, pero napupuwersa silang mag-harvest na kasi nasisira yung mga pinya dahil sa init. Katulad nito, oh. Ay, sira rin. Ito, tingnan ninyo, oh. Nasira na rin. Nasunog na siya sa sobrang init. Ako rin po nasusunog na. Ang init! Diyos ko, ilagay pa ba natin ito? Hindi na. Iwan na lang natin. So, nakikita ninyo meron ditong mga tuyong dahon. Ang ginawa ng mga magsasaka kasi na-anticipate nga nila na baka mabulok yung ibang pinya. Parang nilagyan nila ng bubong yung mga pinya para hindi mabulok, hindi sila masunog. Ayun, yun, meron doon sa ilalim. Ito, kuya, may nakita po ako dito. Ito. Ayan! Ha! Good job! The struggle is real sa pag-harvest ng pinya sa initan. Pero tiis-tiis lang. Kailangang makarami ng ani kesa mabulok ang mga bunga. Ay, ito, may nakita ako! Pagkatapos mag-ani ng pinya, naku, hindi pa pala tapos ang trabaho ko. Talagang yung pataas pa yung pinili natin? Malapit na. Hindi pa talaga kayo na kontento no? Pinainitan nyo na ako tapos papagtulakin nyo pa ako. Grabe na kayo. Pinasarap. Level kayo. At dahil mas pinyahirap ang challenge sa akin, deserve ko ring mag-ani ng masarap na reward. Ang pinya, bidang sangkap sa pininyahang manok. Una munang igigisa ang sibuyas at bawang. Sunod na ilalagay ang manok at pakuluin ito ng bahagya. Lalagyan natin yung tatas Na, yung patatas tsaka para carrots. po sabay siya lumambot. Oo. Lagyan natin ng pampalasa, ma'am. Titimplahan ito ng patis at pakukuluin sa loob ng 10 minuto o hanggang sa lumambot ang mga gulay. Sunod na ihahalo ang all-purpose cream. Tapos evaporated milk. Tapos coconut milk, ma'am. Kaiba, no? Yung iba kasi gata lang ang ginagamit. Yes, yung ma'am. iba naman cream Opo. lang ang ginagamit. Opo. Ano? Ito talagang pinagsama-sama. Ako para mas creamy siya. Sunod na ilalagay ang bell pepper at pinya. Takpan at hayaan pang kumulo sa loob ng 5 minuto. Wow! Nagmantika na rin, ano? Huling ilalagay ang paminta at kaunting cornstarch pampalapot. Maya-maya pa, ready to serve na ang pininyahang manok. Very creamy. Okay naman to. Saktong-sakto yung luto ni Kuya. Okay pala yun, ano? Yung merong cream, tapos merong panggata. Sarap ng lasa. Very creamy. Very creamy. Tapos balansing-balansi siya dun sa ano, sa pinya.
Nagda-diet lang ako, nagbabawas ako ng kanin kaya hindi ako nagkakanin. Pero talaga parang nagsisisi po ako kasi ang sarap. Sarap nito sa kanin. Panalo. Panalong panalo. Napaliligiran ng dagat ang malawak na bahagi ng Bataan. Kaya naman pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan dito. Ang makakasama natin kilala sa kanyang mga kikay at kwelang hirit, mapa-online man o TV. Ang toxic pala nila, no? Ang content creator at aktres na si Hershey Neri. First time ko manguhuli ng mga tahong. Nakaka-excite to. Isa sa may pinakamalaking harvest ng tahong sa Bataan ang bayan ng Abukay. Gumagamit sila rito ng tradisyonal na stick method kung saan nagtutusok sila ng mga kawayan sa dagat. Dito kumakapit, nagpaparami at lumalaki ang mga tahong. Karaniwang 8 buwan ang inaantay bago anihin ang mga tahong. Mano-mano itong pinipitas mula sa kawayan. Bago isa-isang hinihiwalay at inilalagay sa net. At dahil tapos nang mag-harvest si Tatay Felipe, Hershey, it's your time to shine. Ayan na, kamusta po? Ang Kaya ba? galing! Kaya ba ito? Wow! Ang dami, tay! Kaya ba? Mabigat! Oh! Wow! Ang galing nyo! Wow, thank you! Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming tahong. Dahil kayo nagpakahirap dyan na kunin yung mga tahong. Ako na po ang maglilinis. Ang first step sa paglilinis ng tahong, banayad itong tinatapakan gamit ang bota para mabilis na matanggal ang mga nakadikit na taliptip at lumot sa shell. Ang tawag daw dito ay yurak, no? Ang yurak, ito yung paglinis natin ng habang ginaganyan. Tama ba itong ginagawa ko? Yan? Lakasan ko ba? Oo, lakasan ko. Lahat ng galit ko. Kumari ito yung ex ko. Kasi ka lang. Yung mga hindi pa nagbabayad ng utang. Yan! Galing. Hirap pala nito. Sakit ng likod ko. Buti hindi sila nagsisira, no? Kahit ano to. Hindi, nakaikom yan. Oh. Yay! Ang dami! Hindi pa tapos, meron pa rin. Ang hirap pala ito gawin to. Yung mga ugat, tanggalin yung mga ugat. Lupit-lupit. Katrabaho pala talaga to. Big respect sa ating mga nag-harvest. Ano? Katrabaho. Ang mga nalinis na tahong na ibebenta sa palengke ng 80 to 120 pesos kada kilo. Depende sa laki. Good job, Hershey! Sumakses ka sa paglilinis ng tahong! Bukod sa lutong tinola, ang mga nakuhang tahong perfect din daw gawing kaldereta. Kanina may mga tahong tayong kinuha, 'di ba? Binalatan na natin at pinakuluan. Ito na sila. At ang iluluto po natin ay Kalderetang tahong. kalderetang tahong. Ang sarap naman. Una munang igigisa ang bawang, sibuyas, carrots, at patatas. Sunod na ilalagay ang tomato sauce, Siyempre, hindi yan mawawala. kalamansi, at toyo. Konting kulo lang. Tapos pag malambot na yung carrots saka patatas, saka na natin ilalagay yung iba ingredients. Okay. Tulad na Sili. sili, then paminta. Pagkukuluin ito sa loob lamang ng 5 minuto hanggang sa lumambot ang mga gulay. Sunod ay hahalo ang kakang gata, bell pepper, liver spread, at peanut butter. Pakuluin muli ito sa loob ng 5 minuto at saka ilagay ang tahong. Ito yung ano natin, star of the night. Maya-maya pa,
ako talaga sa kaldereta pag malinamnam eh. Lagyan natin ng carrots. Tikman muna natin. Ang sarap! Ang sarap. Bakit? Ba't nalalasahan ko spaghetti? Ang sarap niya. Alam nyo, as a person, hindi talaga ako masyadong mahilig sa tahong. Pero ito, okay siya. Gusto ko siya. Gusto ko yung pagkaluto niya. Very creamy. Ang sarap niya. Tapos may onting anghang. Tapos, malambot pa ng tahong. I like it. Pwede pala yung gantong luto. At dahil nakapag-recharge na si Hershey, game pa rin daw siya para sa isa pang lusong challenge. Kung kanina, kumuha tayo ng mga tahong, ngayon naman tayo ay magko-culture ng mga Naku, mukhang kinulang pa si Hershey sa kain niya kanina. Kapit lang, Hershey. Babawi ka na lang ulit mamaya. tilapia! Ang ganda naman po ng first meeting natin. Hello, isa-shake ko po sana hands ko kaso. Okay lang shake. yan. Hello, Sir Hill! Okay lang po. Okay lang. Ay, oh, I love it. Si Sir Hill po. So ngayon po ay nag-harvest kami ng tilapia. So po ito ay inalagaan ng mga 4-5 buwan. Kanina ho, nasa 1 metro ang tubig. Binawasan na natin ang tubig para gamitin ang lambat. Magdadaan lang. Yan ang mga kuyangan sa Tulungan po talaga to eh. No? Oo, Dapat kaya yan madami. talaga yan. Naapakan yung net dapat. Pinupush mo lang pa. Naapakan yung net lang po. Para hindi makatakas. Ayan na nga, ito yung ilalim ng net o hinahatak. Gumagawa tayo ng basket. Yun. So hindi po ito kaya ng isang tao eh, no? Dapat talaga grupo. Pagkatapos ng ilang minutong hatakan, Ayan, nagawa na natin yung bilog. Kukunin na natin mano-mano ang mga tilapia. So, paano po ba ito gawin? First time ko din itong matututunan. Kuha na. Ito po, pwede po ito. Pag sa ano, Ah, kamatilig nga kasi. kaya sa ulo pa sa ito. Sorry po. Hindi po ako tutukain nito. Sorry. Ang arte. gulat is real talaga sa pagkuha ng tilapia. Pero kaya mo yan, Hershey. Very good, very good. Wow! Wait, kaya ko to. Wait. Okay. Yan. Yay! Okay. Ito pa, may malaki pa. Yan. Yay! Madami tayong makakain mamaya. Okay. Dami na nating nakuha. Kainan na! Sorry! Hindi siya natuwa sa sinabi ko. Ang mga nakuhang tilapia bidang sangkap sa mainit na sabaw. Mahuli rin kaya nito ang panlasa ni Hershey? Sa isang kaldero, una munang ibubuhos ang tubig. Saka isusunod ang mangga, kamatis, sibuyas at asin. Takpan nito at hayaang kumulo sa loob ng 3 minuto. So, buksan na natin. Amoy na yung mangga. So, yung ibang mangga, kunin natin para mas maano yung pagkaasim. Ano siya? Ang bango. So, Hershey, anuhin mo lang durugin mo lang sa kutsara. Yan. Ilagay na rin natin yung sili. Sunod na ilalagay ang sili, patis, dinurog na mangga at tilapia. Pakuluin pang muli sa loob ng 2 minuto. Ang galing, may ganito pala. Simple yan at saka napakadaling lutuin. At healthy. Yes. Healthy. Pagkatapos, pwede nang makahigop ng mainit na sabaw. Tikman natin muna ang sabaw.
sarap, grabe. Tapos yung mangga, tikman natin. May unting sibuyas pa yan. Ito na yung tilapia. Fresh na fresh. Sabi nila mas sumasarap talaga ang isang bagay pag pinaghihirapan. Kakaano ko, aray ko, natinik ako. Pero okay, part of the experience niyan. May maliit na tinik. Hindi, ganyan, exciting. Ganyan talaga, exciting kumain ng tilapia. So dapat pala dito, dahan-dahan ka lang kahit gutom na gutom ka. Kasi ang sarap nga eh, mapapakain ka talaga. Pero dahan-dahan lang sa tinik. Ang sarap! Grabe oh. Mas nakakaano pala, no, nakakatuwa kapag ikaw yung umuli, ikaw nagluto. Sarap talaga. 5 out of 5. Sarap. Pagkatapos ng maaksyon nating pag-akyat sa puno para makakuha ng pulot, Ay, sumabit! Ay, sayang! oras na para tikman ang ating reward. Honey glazed parmesan chicken, ano kaya ang lasa? I love the texture. Naks! Uminglis! Ang yaman! Nakakayaman kasi yung lasa. Ano yun? Nakakayaman yung lasa. Ang sarap! Diyos ko. Ang crunchy niya. Yung sauce panalo. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Hindi overpowering yung tamis. As in, balancing-balance siya dun sa creaminess ng butter tsaka alat-alat ng konti ng parmesan cheese. Panalo to, guys. Gawin nyo na to sa bahay ninyo. Nakakasosyal. Ay, sumabit! Ay, sayang! Abangan sa Pinas Sarap. Mga kwentong pagkain, Ang Bataan kilalang lupain ng mga magigiting. Pero ang tunay na kagitingan ng mga taga rito nakikita rin sa pang-araw-araw na tapang para sa kabuhayan. Sa pag-akyat man ng puno, pagbibilad sa initan, hanggang sa pagsisid sa dagat at paglubog sa putikan, mga diskarting sulit at mas pinasarap dahil pinaghirapan. Ang sarap. Sarap nito sa kanin. Panalo. Panalong panalo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.